Tropang Ilonggo. Please subscribe And like. and share. Ayan, magandang araw po, no? Sa lahat nating mga kababayan. Magandang araw mga katropa. Ayan, siyempre, mega big love shoutout sa ating mga OFW dyan. Magandang araw po sa inyo lahat. So, ilang araw na lang, mag-eleksyon na po, mga kababayan. Pumili po tayo ng mga senador na gagampanan ng kanilang tungkulin. Pumili po tayong mga senador na walang papanigan, no, sa kapwa nila mga politiko. Umili tayong mga senador na ang serbisyo nila ay para sa taong bayan, hindi sa isang tao lang. So yun po mga kababayan. Eto, meron lang akong i-share sa inyo na video na ito mga kababayan. Sa akin opinion, parang kinakawawa ko rito si Senador Amy Marcos mga kababayan ng mga DDS, lalo na ni Harry Roque. Di ba nga inendorso ni Vice President si Senador Amy Marcos mga kababayan. So ngayon, nagpahayag dito si Harry Roque. Eto mga kababayan, pakinggan nyo po ang kanyang sinasabi. Oy, Mangga, boboto ka lang namin dahil kay Inday Sara Duterte. Narinig nyo? Hoy, Mangga, iboboto ka lang namin dahil kay Inday Sara Duterte. Grabe mga kababayan, no? Narrative nila ang manggagamit. Oh, naawa ko dito sa kay Senador Amy Marcos mga kababayan. Masasakit magsalita itong mga DDS. Naakala mo talaga nung panahon ni dating Pangulong Duterte nang siya ay tumatakbo bilang presidente ay hindi niya ginamit ang Marcos. 'Di ba? Tapos sasabihin nilang manggagamit. Kung hindi naman yan sumama si VP Sara Duterte kay PBBM, hindi mananalo yan eh. 'Di ba? Ito tatandaan niyo po mga kababayan. Tayo po lahat na rally ng BBM, sinamahan ko yon. May live po tayo doon. Alam niyo ba, sa rally na yon, ang daming nakapula. Konti lang ang naka-green na sumusuporta kay Inday Sara. At alam niyo rin po ba mga kababayan, naghiwalay po yan sila ni BBM. Oh, anong nangyari? Sa rally nila ni Vice President Sara Duterte, konti lang ang pumupunta. Nung kay BBM, talagang dagsa ang tao. Kaya siguro naisip ni VP Sara Duterte, mag-collab na lang kay BBM. 'Di ba? Kasi ang bala kasi nila, maghiwalay sila mga kababayan kasi para maikot nila ang buong Pilipinas. Ikunti lang pumupunta sa rally ni Vice President Sara Duterte. Kay BBM, ang dami. Kahit sa kalsada pa lang inaabangan na si BBM. Halos nga mag-umpisa ang parada, alas 10, nakakarating alas 10 ng gabi. O alas 9 ng gabi bago makarating sa venue. Dahil sa dami ng tao na lumalabas sa kalsada at inabangan si BBM. 'Di ba? Una-una sa lahat, nung 2016, 'di ba? Election niya, 'di ba? Nung 2016, sino ba ang pumunta sa Ilocos at sinuyo ang pamilya Marcos? 'Di ba kayo? 'Di ba si Duterte? Hindi ang Marcos ang unang pumunta, kundi kayo. Ayun, sasabihin nyo manggagamit. Tsaka, nung panahon ni dating Pangulong Duterte na nangangampanya siya, ang laman ng bunganga niya palagi ay si Ferdinand Marcos Sr. Diba? Yan lagi ang mukhang bibig niya, yan lagi ang sinasabi niya, diba? Yan lagi narrative niya. Kaya yun, naniwala ang iba nating mga loyalista. Pero meron naman na hindi bumoto talaga, nag-amin naman na hindi sila bumoto kay dating Pangulong Duterte. Pero mostly marami pong bumoto kay Duterte dahil sa mga sinasabi niya noon nung siya ay tumakbo bilang presidente. 'Di ba? O ngayon, sino manggagamit? 'Di ba? O, eto lang po mga kababayan. Ang mga taong nagsasabing ganyan, ugali nila yung manggagamit na yan. 'Di ba? Sila talaga ang manggagamit. Si Senador Amy Marcos kasi, hindi natin alam kung ano po ang
nasa utak nito eh. 'Di ba, nasa alyansa siya, bigla siyang umalis sa alyansa. Tapos, pero wala tayong magagawa eh. Decide niya na yun eh. Siya mismo ang nakakaalam sa sarili niya eh. Pero maraming na-disappoint, tulad ng ibang mga loyalista, na-disappoint kay Senador Amy Marcos. Tuloy natin. Do not make the mistake na nabola mo kami, na ibang klase ka, na iba ka sa iyong kapatid. Nag-iisa lang kayo. Ang mangga hindi po pwedeng magbunga ng santol. Di ba? Grabe talaga, no? Grabe talagang bungagan ito ni Harry Roque. Ang sa bagay, galit talaga sa Marcos yan. Kasi luwas na hindi nabigyan ng posisyon, nagkaroon pa ng kaso ngayon. Kaya takbo ng takbo, nasa ibang bansa, nagtatago, stress na nga, tingnan nyo yung muka. Ayan no, stress na oh. Stress na, di na alam kung anong gagawin, kung ano ang gagawin na paninira kay BBM, kung ano-ano na naman ang sinasabi niya. Kaysa magpa-drug test daw si BBM, hinahamon niya daw si BBM, nakasuhan siya. Huwag ka mag-alala, may kaso ka na. Umuwi ka na lang sa Pilipinas. Ang hamon mo kay BBM, nakasuhan ka, meron na. Mag-abang ka lang, antayin ka dito ng NBI dito sa Pilipinas. Umuwi ka ngayon at sabihin mo yung sinasabi mo, dalhin mo yung ebidensya mo na sinasabi mo na marami pang susunod na ebidensya na gawa-gawa. So dalhin mo yan. Diba? Tuloy natin, sinasabi ni Roque. Pero dahil nandyan si Inday Sara na humihingi ng tulong para sa iyo, susuporta kami, masama man ang aming mga. Susuporta kayo. Boboto kaya kayo? Maniwala ko. Sinasabi mo lang yan, pero alam ko hindi kayo boboto kay Senador Amy Marcos. Hindi naman kayo boboto eh. Maniwala. Tapos sasabihin nyo na dahil in-endorso ni Inday, maniwala ako dyan, in-endorso ni Inday Sara yan kasi alam niyang magagamit niya sa impeachment. Tama hindi? Nanliligaw na ngayon si Vice President Sara Duterte sa ibang mga senador para pumabor sa kanya pagdating dito sa impeachment. Kaya ito lang ang masasabi ko. Pumanig at pumili po tayo ng mga senador na hindi susuporta sa mga kapwa nilang politiko na nagkakaroon ng problema, na gumagawa ng kalukuhan dito sa bansa. Pumili tayo ng politiko na ang simpatya ay para sa taong bayan. Pumili tayo ng mga politiko na hindi ang serbisyo nila ay sa isang tao lang. Dapat ang politiko ay laging ang simpatya nila ay nasa taong bayan. Kung ano ang sinasabi ng taong bayan, dahil sila ang nag-upo sa iyo dyan. Sila ang nagpapasahod sa mga politiko na yan. Kaya please lang po, mga kababayan, pili po tayo sa mga kandidato na hindi sumusuporta sa kapwa niya politiko na nagkakaroon ng problema. Mayroong ginagawang kalukuhan sa gobyerno. Yan lang mga kababayan. Ilan nyo? Sabi nila na sabi ni Roque na manggagamit. Gagamitin lang din nila yan. Kaya nga in-endorso si Camille, in-endorso si Amy Marcos. Gagamitin niya yan eh. Gagamitin nila yan sa impeachment. Kung manalo yan si Camille at saka si Amy Marcos, 2 points na kaagad. Plus pa si Bato, Bongo, 4 points. 'Di ba? Tuloy natin. Tama ba ang aking sinabi? Alam ko po mahirap tanggapin 'yon, ha? Pero nandiyan na po tayo. Wala tayong magagawa at uulitin ko po, may dahilan si Inday Sara kaya niya sinuportahan. Suportahan naman po natin ngayon. May dahilan. May dahilan mismo galing kay Harry Roque. At yung dahilan na yon ay yan yung impeachment na yan.
Di ba nga, ang sabi niya dati, wala na akong susuportahan at i-endorso na mga politiko. Dahil nadala na daw siya. Akala mo talaga, no, si BBM ang sumuyo sa kanya na suportahan ang pagka-presidente ni BBM. Na nakikita naman natin sa mga rally na halos lahat nakapula, walang naka-green. So, asan yung supporters ni Sara doon? Diba? Tapos ito pa, mga kababayan, sabi ni Harry Roque, yung may dahilan daw si VP Sara Duterte. Totoo yan, may dahilan. Gagamitin niya ito para sa impeachment niya. Kaya be aware po. Ito ang masasabi ko. Kayo na po ang bahala dyan sa inendorso ni VP Sara Duterte. Dahil gagamitin niya yan sa impeachment. Diba? So ito, pakinggan nyo. May ipaparinig po akong video sa inyo, guys. No? Ito, guys, pakinggan nyo po ito. Galing po ito sa balita lang din. Hindi na ikinabigla ni House Deputy Majority Leader Paulo Ortega V ang pag-endorso ni Vice President Sara Duterte ng mga kandidato sa pagkasenador. Ayon kay Ortega, nagbago ang posisyon ni Duterte pagdating sa... Tama naman kasi. Kasi di ba dati mga kababayan, sabi ni VP Sara Duterte, hindi na daw siya mag-i-endorso. Ayaw niya na daw magpagamit. Ngayon, bakit siya nag-i-endorso? Ito, pakinggan natin. Pag-endorso ng mga kandidato na kung mananalo ay boboto umano pabor sa kanya sa impeachment trial. Narinig nyo? Ito ang talagang totoong manggagamit. Gagamitin niya to para maprotektahan niya ang impeachment. Diba? Ngayon, nililigawan niya na yung mga senador. Iwan ko na lang, yung iba pang senador dyan. Pero kay Robin, Bongo ba to? Wala na tayo dyan. 3 points na siya dyan. O ngayon. Kaya ngayon, target niya itong mga tumatakbo. Kunwari, nag-i-endorso. Diba? Ayan talagang totoong manggagamit. Tuloy natin. Natural lamang anya na ngayong malapit ng simula ng paglilitis, naghahanap na ng mga kakampi ang Vice-Presidente. Diba? Yun talaga yun, mga kababayan. Kaya, ngayon, Harry Roque, alam na namin yung style ng BP mo. Kaya wag mo na ipangalandakan na ginagamit ni Senador Amy Marcos ang DDS o kayo. Kundi, gagamitin niyo rin si Senador Amy Marcos. Kung baga, maggagamitan lang kayo. Tuloy. Ito na ang pagbabago ng strategiya ni VP Sara ay sumasalamin sa praktikal na politika. Talagang magaling sila sa mga strategy sa politika. Diba? Kasi biruin nyo na lang mga kababayan. Biruin nyo na lang po mga kababayan. Diba nga, sa social media, ano ba ginagawa nila ngayon? Puro paninira kay BBM, diba? Pero, sa gitna ng kanilang paninira ngayon, ngayon sila pa ang pinakamataas na trash rating. At walang nagagawa sa bansa. Siya pa ngayon ang pinakamataas na trust rating. Yun nga lang kasi, mga kababayan, ang survey na yon ay survey lang. At ginanap yon sa Mindanao. At sino ba ang nagpundo para sa survey na yon? Diba sila? O pwede ba yon? Sila ang nagpundo sa survey, pero ibabagsakan nila. Sige po mga kababayan, be aware lang po. Ngayong 2025 election, bumoto tayo yung talagang maglilingkod sa taong bayan, hindi para sa kapwa nila politiko. Maraming salamat po at magandang araw po. Thank you.